Sa unang araw ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2026 National Budget, ipinunto ang mahigit 300 bilyong pisong amendment o binago ng Kongreso sa 2025 budget. Tinukoy ang bahagi ng budget process kung saan nangyayari ang mga pagsingit ng mga kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Bago talakayin ang hinihinging budget ng administrasyon para sa 2026, binalikan muna ng ilang kongresista ang mga ginawang pagbabago ng Kongreso sa 2025 budget. Ang mga amendment, umabot umano sa halagang 373 billion pesos. To be specific about it, was cut and diverted to other items, either augmenting existing items or funding new ones. After reviewing, binito lang po ng ating Pangulo ay 26 billion. Masyado pong maliit kumpara doon sa malaking pagbabago. At any given time, during budget execution, the President can withhold releases of the budget if it is not consistent with the priorities of his administration. Tinukoy ni Navotas City Representative Toby Chanco ang isang punto sa budget process kung saan nangyayari ang mga pagsingit sa budget. Ang tinatawag na small committee na binuo noon ng Kamara para tanggapin ang nais na amendments mula sa mga kongresista. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. Hinihingi ni Chanco ang records ng small committee para sa 2 beses umano nitong pagpupulong na hindi anya maibigay-bigay. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. Simula sa deliberasyon ngayon ng panukalang 2026 budget, aalisin na ang small committee at papalitan nito ng Budget Amendments Review Subcommittee na bubuuhin ng mga piling kongresista mula sa majority at minority bloc. Ang kaibahan, yung small committee binubuo noon pagkatapos abrubahan ang panukalang budget. Pero ang subcommittee bubuuhin sa simula pa lang ng budget process. Bubuksan na rin ang budget process sa mga civil society organization. The House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers. Sa presentation sa House Appropriations Committee, positibo ang mga senyales na iprinisenta ng mga economic managers. Ang paglago ng ekonomiya, pasok sa target na inflation, dagdag na trabaho, at tumataas na per capita gross national income o ang average na kita ng mga Pilipino. Kaya posible raw maging upper middle income country na ang Pilipinas ngayong taon. Our per capita GNI continues to rise, bringing us closer to crossing the World Bank's upper middle income threshold. We are poised to reach this milestone within the PDP period, possibly even this year. Pero may mga hamon na hinaharap ang pamahalaan. Agriculture and industry continue to face structural challenges which we must address to reinforce our economic drivers and generate higher quality jobs. Another challenge is the concentration of economic activity in Mega Manila. To address these challenges, infrastructure development remains a cornerstone of our strategy. Ayon naman sa Department of Finance, malaki ang minanang utang ng Marcos administration dahil na rin anya sa COVID-19 pandemic. Para makalikom ng pondo, balak ng pamahalaan na paigtingin ang koleksyon ng buwis, magbenta ng mga di ginagamit na assets at umutang muli. Kaya pakiusap ng DOF sa Kamara, Let us all together carefully choose projects in the budget that deliver the biggest growth and economic benefits for our people. para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.